Hi guys! Welcome back to our channel, Team Genovea's Vlog. So for today's video, mag-isa lang ako mag-vlog, and today I'm going to share with you yung ating updated monthly expenses as of 2023. So it's been like 2 years ago monthly expenses tayo dito sa United States. I think nasa apartment pa kami noon that time. So ngayon, as per request ng ating mga subscribers and viewers, gusto nila malaman yung pinaka-updated as of now, year 2023, kasi after inflation. So everything is very expensive. Prices are going up. So ngayon, nagkaroon ako ng time para mag-vlog. So hopefully, may share ko sa inyo yung ating monthly expenses, expected monthly expenses here in United States. Sa mga hindi pa po nakakilala sa vlog namin guys, we're Team Genovea's Vlog. This content ko na to, I think 2 years ago when we're still starting our family vlog. So for today, bibigyan natin kayo ng mas updated as of 2023 na cost of living dito sa United States. Most especially, nandito kami ngayon sa Texas. So, let's start with number 1, of course, ang apartment. Apartment or mortgage. So, before guys, nasa apartment kami. So, pwede ko rin i-share sa inyo yung difference ng apartment sa mortgage. So, ito yung ating upgraded. Kumbaga, upgraded na ating cost of living or monthly expenses. Kasi na-experience namin tumira sa apartment, and then as of now, nandito kami sa sarili naming bahay. So makikita natin yung difference. So let's start with apartment guys. So as of 2023, when the inflation hit all over the world, so everything is like expensive. So from apartment, so dito guys, as much as possible, kung may mga anak kayo, isa or dalawa, advice nila na may sariling bed yung mga bata. Pero depende yun sa state. Pero dito sa Texas, I can assure you that everything is big. So you can afford kahit malaking bahay or apartment. Kasi talagang ang apartment dito parang hindi apartment eh. Talagang ang laki. Unlike sa iba nating na-experience like sa Pilipinas, pag apartment type, medyo minamaximize nila yung number of doors para mas maraming umupa. Dito guys sa Texas, everything is big. So expect nyo ang difference lang ng 1 bedroom tsaka 2 bedroom is literally yung bed space. Pero yung living area, yung kitchen, same sizes yan halos. Okay, so sa 1 bedroom, nag-range siya ng $1,200 or $1,200 to $1,400 for 1 bedroom. And then, nag-range naman ng 1,400 to 2,000 ang 2 bedroom. And depende yan guys sa location ng apartment nyo. Depende rin yan kung luxury apartment, residential area yung rentahan nyo. Meron kasi dito mga luxury apartment rent na which is fully furnished, which is mga high-tech and latest din talaga yung appliances nila. So from our own experience in our apartment in Paramount here in Kingwood, very affordable siya. Nasa 1,100 pa siya way back 1.5 years ago. Pero yung mga appliances hindi ganun ka-updated. May instance pa nga na nasira yung refrigerator namin, and then tatawagan mo yung maintenance ng apartment para ayusin. So anyway, very naman sila responsive kapag may mga sira sa apartment. So yung apartment namin, hindi yan fully furnished. So kung na-expect nyo yung apartment na furnished or fully or semi-furnished, mas expensive yun. Mag-a-add yun ng additional, mag-expect kayo ng additional cost. So, ngayon naman, since nasa sariling bahay na tayo guys, pwede ko sa inyong i-share yung aming mortgage. So, dito guys, pag meron kayong kinuwang bahay, kasama na yung
principal and interest sa mortgage, pwede kayong mamili kung gusto nyo yung tinatawag nilang escrow. So, yung escrow guys, kasama na dun yung property tax, and then pwede nyo na rin yung, kasama na dun yung property tax per year, so per annum. Yung bank na yung kukolekta sa lahat ng pwede nyong bayaran, na possible nyong bayaran sa property tax within 1 year. So, para kang nagsasave ng pera sa kanila, and then at the end of the day, the end of the year, and then at the end of the year, pag property tax filing, sila na yung magbabayad, sila na mag-compute lahat-lahat, kasama na dun yung property tax, yung principal na bayad nyo, and then yung interest. So, nakuha namin yung bahay namin guys, sobrang baba lang ng APR. Honestly guys, sobrang blessed kami. Yung husband ko sobrang pustigido talaga siya bumili ng bahay. Kahit na bago lang kami sa United States, ang focus niya, mahal kuha tayo ng bahay kasi ang mahal ng apartment. Which is, nagbabayad kami ng apartment way back before 1,150 per month. So, yung 1,150 per month, after a month na nagstay kayo, wala na yung binayad nyo. So, siya ang focus niya. Kung kaya naman natin, if we can afford to pay the down payment, which is 20% guys, usually, 20% ang hinihingi nilang interest. Pero guys, as low as 10%, pwede kayong mag-down para sa American Dream House nyo guys. So, ang focus niya, kumuha ng bahay. So, I support him. I work hard, we work together as much as kaya namin mag-save para dun sa ida-down payment. So, nakuha namin tong bahay guys with only 3% APR. And can you imagine, can you believe that as of now, 2023, October, I think nasa 6% na yung APR. So, lahat talaga nagmahal. So, expect mo yung materials ng bahay mo, yung cost ng bahay mo, yung presyo ng bahay mo, nasa range na ng 450,000 above. $450,000 na yung isang bahay dito guys. And imagine mo kung yung APR mo, which is yung interest mo, na ilo-loan mo sa bank guys. Kasi, we can't afford naman mag-cash ng bahay na worth $400,000. So, ang gagawin talaga natin guys is, kung malakas yung loob nyo, mag-down kayo ng 10%. Kung ang bahay nyo is 400,000, so mag-prepare kayo ng $40,000. At least $40,000 para makapag-down kayo at makabili na kayo ng bahay. But, ang masakit ngayon kasi yung APR, yung interest ng bank, kung saan manghihiram ka ng pera sa bangko para bumili ka ng bahay. So, nasa 6% na yon, 6 or let's say 5 to 7% na yung bahay, yung interest ng bahay. So, sobrang sakit, sobrang ang laki-laki ng interest. Tapos, ang mahal na ng bahay mo, tapos ang laki pa ng APR mo. Tapos, babayaran mo yun for 30 years. So, same lang din naman to sa Pilipinas, guys. Kung bibili ka ng bahay, for example, sa Pag-ibig, sa Pilipinas, may 30 years to pay, may 15 years to pay, may 20 years. So, it's same lang dito sa United States. Kung gusto nyo bumili ng bahay, payable yan for 30 years. Kung makakasave kayo, pwede kayo magdagdag every month for your mortgage para at least hindi nyo na kailangan tapusin yung 30 years. Pwedeng ma-shorten yun ng 15 years, 20 years. So, as much as possible, kung ang mortgage nyo is $2,000, pwede kayo mag-deposit ng 2,500. So, parang mag-advance payment kayo. At the same time, yung interest nag-a-adjust din siya. Pero ilalagay nyo yung additional payment nyo, hindi sa interest, kundi sa principal. So, ganun yung idea, ganun yung advice ng mga friends namin na kumuha na rin ng bahay before. So, ayan. So, i-share ko rin sa inyo kung magkano yung bahay namin. So, marami na rin kasi nagtatanong, "Oh, Shirley, we're so happy na may sarili na kayong bahay." So, we move in here for almost 2 years na guys, by January next year. So, October, November, December, January. So, nag-move kami January 2022. And then, by 2024, January,
to 2 years na kami. So, nabili namin to guys. Yung bahay namin is less than 300,000. So, kasi kami guys yung tipong mag-asawa na gusto namin simpleng bahay, yung practical, yung matatawag namin na sa amin, na pinaghirapan namin mag-asawa, decent house, and then new built home, new built house. So, for us, this is the best house para sa amin tatlo, ng anak ko, ng asawa ko. At the same time, malapit sa trabaho ko. It's just take 5 minutes drive. Para sa amin, best location tong Kingwood. Kasi andito yung trabaho ko sa HCA Kingwood. Actually, yung address namin is Porter, Texas. Pero malaki kasi yung Porter. So, sa boundary kami ng Kingwood and Porter. Sa tabing street namin, sa next street namin, Kingwood na siya. So, parang halos nasa Kingwood na rin talaga kami. Pero Porter City kami dito sa Texas. So, very convenient. Malapit sa grocery store, malapit sa gasoline station, malapit sa hospital, may sariling school. Ang neighborhood namin, ang subdivision namin may sariling school. Very convenient yon para sa aming family. So, ayan guys. So, ayan yung difference guys sa apartment. You can get like as lower as 1,200 sa apartment per month. And then sa mortgage naman, makakuha ka na siguro ngayon ng 2,500 to 4,500. Depende yan guys sa kukunin yung bahay. So, wag kayo masyado ma-overwhelm pag kukuha kayo ng bahay. Kasi marami akong mga friends na na-meet na halos yung bahay nila is more than 500,000. So, medyo mahal talaga pag magbabayad ka ng mortgage. Pero, at the end of the day, magiging sa'yo itong bahay. So, parang retirement investment mo na rin. Kasi at the end of the day, pag nag-retire ka, pwede mo itong ibenta or pwede mo ipamana sa anak mo. Unlike kasi pag apartment, guys, after a month na nagstay ka doon, magbabayad ka ng monthly rent fee mo, wala na mangyayari doon sa binayad mo. So, I'm advising everyone na gusto rin talagang makabili ng bahay dito sa United States. Save as much as possible para at least ma-reach nyo yung down payment na 10%. So, ayan guys. So, what other expenses ang ating na-expect? Of course, ang utilities. So, kahit nasa apartment kayo or nasa sariling bahay kayo, meron tayong utilities like electricity. So, dito guys sa Texas, pag summer, sobrang init. So, expect nyo na yung electricity nyo mahal. So, nag-range kami ng $200 per month. And then, kapag winter naman, it's just take like $80 to $100 per month. And then, aside from electricity, meron tayong canty, mud, kapag nakatira ka sa bahay. So, ito, expenses namin to dito sa sariling bahay namin. Yung canty mud, which is under kami ng Montgomery, yun yung binabayaran namin para sa water bill, sa sewer, at saka garbage disposal. Dito guys, may bayad talaga yung garbage disposal. Yung mga garbage collector, yan, kino-collect nila yan every specific schedule per subdivision or per apartment. Ayan. Kailangan natin yung bayaran. Yung nasa apartment kami guys, $50 yung binabayaran namin. Ngayon, nandito kami sa sariling bahay namin, nag-range siya ng 80 to 100 or let's say $100 kasi pag summer, kailangan mo mag-dilig ng garden, front yard, and then backyard. So, kailangan mo talagang diligan yung mga halaman mo. Tapos, sa sower, tsaka disposal, fix na yan. So, nag-range kami ng 80 to 120 per month. Iba-iba din kasi yung bill namin, yung charge. And then, what else? Kapag nakabukod na kayo ng bahay guys, unlike sa apartment, yung gas fee, included na yan sa apartment fee. So sa sariling bahay natin, may gas na ginagamit dito. Itong kala namin guys, gas. So nagabayad ako dyan ng nasa 50 per month. So tapos na tayo sa utilities. So electricity, canty mud, and gas. So of course, dito sa US,
And dito sa Houston guys, hindi masyadong in demand yung public transportation. So most of the people here naka-car, private individual car. So kami, may isa lang kami sasakyan guys. So awa ng Diyos, isa lang yung aming binabayaran per month. Kasi pag dalawa yung sasakyan nyo, dalawa yung babayaran yung car loan. And then pag dalawa yung car nyo, dalawa yung babayaran yung car insurance. So yung car namin guys is Honda CR-V 2020 model. So patapos na si Conan 20, 21, 22, 23, 24, 25, January 2025, magpa 5 years na siya. So until now, nagbabayad ako ng car loan, which is amounting 485. Pero way back before guys, sobrang affordable ng mga sasakyan. Like, ang baba ng APR ng sasakyan ko. I think, nasa 1% lang yung APR ko. Pero nowadays, since last year after pandemic, tumaas na yung APR. Kasi sabi nila, due to short of supply and increase of demand after COVID, ayan, tumaas talaga. Lahat ng presyo tumaas. So, yung APR ngayon ng sasakyan, guys, can you imagine? Nasa 7% to 11% as of September 2023. So, may mga friends ako na bibili sana ng mga sasakyan. Nasa 11% na daw ang APR. Or depende pa rin yun, guys, sa credit score nyo. Hindi ko pala nabanggit kanina, pag bibili kayo ng bahay guys, yung APR nyo, yung interest nyo, depende rin yun kung good credit kayo. So, meron ditong tinatawag na credit score background check. So, ibig sabihin nun, kung wala kayong liabilities, kung wala kayong mga past due na mga financial responsibilities, sa mga credit card, ayan, basta may mga may mga scoring system yan dito sa United States. Malalaman nyo yan once na dumating kayo dito. Siguro i-tackle natin some other time. So, ang sasakyan dito guys, nasa 11%, 7 to 11% ng APR. So, hindi advisable bumili ng sasakyan. Kami, gusto sana namin bumili ng second car. But I'm always telling my husband, tingin ko hindi pa natin kailangan ng second car kasi pareho kami ng ospital, at the same time, malapit lang. 5 to 6 minutes lang kami sa ospital. Si Miggy, 3 minutes lang nasa school na niya. So, hindi pa namin kailangan ng second car. And then, kapag nag-second car kami, magbabayad na naman kami ng additional na car loan, monthly fee, and then car insurance. So, sabi ko parang hindi pa ito yung the right time para bumili. So, very, very useful sa amin yung sasakyan namin, si Conan. Sobrang mahal na mahal namin yan. So, ayan guys, meron tayong car loan monthly na binabayaran natin, which is 485. And then, yung car insurance natin, 120 ang binabayaran ko guys sa car insurance kasi wala naman kaming mga violation. Hindi pa kami nahuli ng police, hindi pa kami natitikitan for almost 4 years ko dito sa United States, hindi pa ako natikitan. So maganda yung aking driving history, so wala akong violation. So maganda yung aking insurance, car insurance fee. Kasi kapag may violation ka dito guys, pag natikitan ka, automatic yung car insurance ma-expect mo na madadagdagan. Kasi sasabihin ng car insurance company na may record ka na, so kailangan nila magdagdag ng additional para hindi rin naman sila lugi. Para at least kung magamit mo insurance, hindi sila lugi. Pero nagamit namin ng isang beses yung car insurance namin. Nung nagpalit ng windshield si Conan. Na-vlog ko yun guys eh. So, instead na, I think, $1,000 mahigit yung magagastos namin doon. Nasa 400 something lang. And then nag-add lang kami ng mga water protection, repellent sa salamin. So naging 600 something. So maganda talaga guys kung may insurance kayo, at depende yan sa car insurance coverage nyo. So better choose at least above the standard para if anything happen, maganda yung benefits na makukuha nyo, yung coverage sa sasakyan nyo. And then, so, apartment or mortgage, utilities, car insurance or car loan. And then, meron din tayong, of course, internet. Napaka-importante na internet dito sa
bahay, lalo na pag may estudyante ka. Kasi lalo na before may homeschooling, ganyan. So ngayon, may internet kami dito sa bahay. Nasa $90 yung wifi namin sa bahay, $90 per month. And then meron din kaming mobile line. So yung cellphone namin, may mobile line kami. So each kami ni Papa, tag 70 kami. $70 per month. What else? And of course, yung ating health insurance. So, ako guys, since ako yung nasa unang nagtrabaho sa ospital, so meron akong health insurance under my company and nagkatabaho rin ako sa ospital. So, covered ko, sa akin sila nagde-deduct every paycheck. Covered ko si Toto tsaka si Miggy. And then, ang insurance namin is United Healthcare. So, maganda yung coverage and benefits ng United Healthcare. At the same time, yung half ng aming coverage, yung employer ko nagbabayad. Yung employer ko yung nagbabayad. So, ayan. So, si Toto, wala siyang binabayaran na health insurance. So, covered ko silang dalawa. So, ang health insurance namin, guys, nasa $180 per month. $180 siya per month, which is salary deduction sa salary ko. So, very... so less hassle siya. So, deduct lang nila sa akin. At the same time, sa hospital ako nagtatrabaho. And then, of course, yung monthly expenses natin na walang katapusang groceries. So, kami dito, guys, malakas kami sa grocery kasi mahilig magluto yung asawa ko. Chief cook yung asawa ko dati sa barko. And then, wala kaming ibang banding time kundi kumain, masaya magkakasama, kumain, magluluto yung asawa ko, mag-movie marathon kami, ganyan. So, malakas kami sa grocery. Let's say, 500 to 600 per month kami or more than $600 pa kami, guys. So, hindi talaga kami nagtitipid sa pagkain. To the point na sometimes gusto namin mag-diet kasi ang laki na namin. So, ayan guys. And then, of course, yung ating other expenses, which is yung shopping, pag may mga naka-sale, pag pupunta ka ng outlet, pag pupunta ka ng mall, and other expenses like kakain ka sa restaurant. So, it depends on your, how you prioritize kung ano yung kailangan nyo pang bilhin or kung ano pa yung kailangan yung paggastusan. So, ayan guys. And of course, guys, yung pera padala, yung remittance. Hindi natin makakalimutan yan kasi tayong mga Pilipino, kaya tayo pinagpala na magtrabaho sa ibang bansa, kundi para makatulong sa ating pamilya, ma-share yung ating natatanggap na blessing kay Lord. So, ayan guys. So, it depends yung other expenses, it depends yun kung ano yung mga priorities nyo pa, kung may mga obligations pa kayo, financially obligations sa Pilipinas na naiwan, yan. Diyan papasok yung other expenses. So, ayan guys, ayan ang ating updated monthly expenses as of October 2023. So, sana nakashare ako sa inyo ng konting idea about apartment and mortgage. And then, yung mga APR, yung mga updated kung magkano na dito yung mga interest rate, everything is very expensive. So, sana guys, may tutunan kayo sa aking simple vlog. Ayan. For those subscribers namin na may gusto pa kayong itanong or may gusto kayong ma-share ko, comment lang po kayo and then sana makapag-vlog tayo, makahanap tayo ng time para makapag-vlog. Ang hirap kasi maghanap ng content talaga. So most of the time, a day in our life vlog lang yung aming content. So ayan guys, again, this is Team Genovea's vlog. Thank you for watching. Bye-bye!